Good day mga bro, mga sis, mga ka-livestock. May malaki akong problema. Ito, hindi namin napansin. Nasira pala ang pintuan ng kulungan ng baboy. Ito, nakawala yung mga baboy, nakawala. Yung apat, nahulog dito. Ando na sa ibaba. Doon na sa ibaba mga ka-livestock, oh. Doon na yung apat. Doon na sa ibaba. Problema ko ngayon kung paano ito mapabalik dito. Kasi mahaba man itong kulungan ko. Kasi iniilibit ko ito dahil ang tubig kasi dito malalim pag malakas yung ulan. Yun yung isa mga ka-livestock. Ito yung isa, kinu-corner ko. Yun o, malaki na sana. Yung mga ka-livestock, parang nagpista sila eh. Yun na, naku, problema talaga ito. Problema, paano ito yung makaakyat doon? Kailangan ng tauhan eh. Ngayon, alauna ng hapon, parang mahirapan tayong maghagilap ng mga tao nito. Natutulong sa atin. Yung kamay ko, mga ka-livestock, injured yung kamay. Hindi pa ako pwede sa kuwan. Mga mabibigat, alam mo naman to. Ito, mga malalaki na sana sila. Malalaki na sila, nakawala mga ka-livestock. Ito ang problema ko ngayon. Nakawala sila. Problema talaga ito. Paano ito ibalik? Kasi, tsaka, natatakot din ako mga ka-livestock. Pag bibiglain ito, pag hindi ito ikarga, natatakot ako na baka mapilayan kasi yung mga buto nito hindi pa matitibay ang mga buto nila kasi mga bata pa ito eh. Magti 3 months pa lang ito mula pagwalay. Hindi pa nga umabot ng 3 months mula pagwalay. Kung mapapansin nyo mga ka-livestock, ito manukan ko. Natatakot din ako baka mapunta ito doon sa septic tank, mahulog. Nako, problema talaga. Yung mga ka-livestock parang happy talaga sila nung nakawala sila. Parang nagpista. Naku mga ka-livestock, oh. Kinain na yung problema talaga ito. Paano ibalik? Naku po. Problema ako nito mga ka-livestock. Hintay mo na ako sinong tutulong. Yung isa kong tauhan, hindi niya kaya. Hindi rin ako makaalalay dahil yung kamay ko, injured kasi yung kamay. Kaya yun, yung mga ka-livestock, nakawala talaga. Naku po. Na-busy din dahil nagpunta tayo sa may pinuntahan pag-uwi, wala na. Nakawala pala. Yun yung isa sa ilalim. Yung kasi mga livestock, yung kulungan, iniilibit ko to kasi doon sa likuran, ilog na yan dyan. Pag umulan,
Yung tubig dito mataas. Kasi low ground na to eh. Low ground na kasi itong area ko. Kaya ginagawa ko ito ganito. Hinahabaan ko. Mahaba to. 1 metro yung haba kasi malalim ang tubig. Yan yung manukan ko. Tabi lang din. Yun. Yun yung manukan ko mga livestock. Kayong mga baboy talaga. Nako. Paano ito ibalik? Hirapan talaga ako nito mga livestock. Anong paraan sa pagbalik nito? Baka mapilay ba? Huwag bibiglain na kuan. Mapilay siya. Kaya dahan-dahan lang. Yun mga ka-livestock. Yung sa mama ko pala, yung previous na pinipictured ko sa inyo, yung 10 baboy siguro yun. Naibenta na ni mama yung baboy niya. Ang sabi ni mama, Dong, bakit maliit lang yung timbang, malaki tingnan? Sabi ko, ilang buwan na ba yun? Sabi niya, 3 buwan mula pagwalay. Mga ka-livestock, hanggat maaari, iwasan nyo magbenta ng bata pa kasi magaan lang talaga yan. Pinaka malaki niya nasa 80, 83, ganyan. Kadalasan 70, yung 3 months pa lang mula pagwalay. Matatanong nyo kung bakit. Dahil yung laman niya hindi pa nagde-develop ng husto kasi sumusunod sa edad yan. Sumusunod talaga sa edad yan. Yung talagang tama na magpalaki ng 4 na buwan talaga. Pero sa akin, 3 kalahati, pwede na. Kasi alam ko ang bloodline ng baboy ko, alam ko yung genetics nito. Pag makarating sila ng 3.5 months, mabigat na talaga yung timbang nila. Pero mas maganda pag ipaabot mo ng 4 na buwan. Yun nga, kay mama, bininta niya ng 3 buwan pa lang mula pagwalay kasi wala na siyang budget dahil mahal na ang feeds ngayon. Alam nyo, kulang-kulang 2,000 na yung grower ng ultra pack. Napakataas na ng presyo. Tapos, isang sako, hindi abutan ng 3 araw yan. Kaya, napilitan si mama na ibenta yung baboy niya ng maaga. Tapos, hindi ko nabidyohan yun yung araw na pagbinta dahil may trabaho tayo, hindi tayo nakatsempo eh. Kaya wala ako nung araw na kinuha ng buyer yung baboy niya. Tsaka po, din, yun, parang natakot yun. Parang natakot ata. Kaya yun, nabinta ng maaga. Ito, wala pang 3 buwan ito, pero ini-schedule na din ng asawa ko na ibinta ito dahil kapos na rin siya sa budget. 5 piraso lang ito. Maganda talaga ang lahi na to. Yun mga ka-livestock, problema talaga. Paano ko ito ibalik doon sa kulungan? Mga ka-livestock, lessons learned din. Lessons learned talaga. Always check
i-check nyo talaga yung ano, yung pintuan ng kulungan ng baboy nyo. Dapat i-check nyo kasi pag nakawala, naku, pag nasira, ayun, no? Sira talaga. Sira talaga siya. Pag nasira, wala na. Problema na. Yun. Yung isa na iwan sa loob. Eh, dito may vacant mo ito. Tapos, iwasan kasi natin to. Makakain ng mga kuwan. Makakasira sa kanilang bituka eh. Naku po, problema talaga. Problema talaga kung mga livestock. Yun na. Saan kaya yun? Naku, ubos na yung pagkain doon. Kinain na yung mga kangkong. Yung tinatanim na kangkong, kinakain na. Kinakain yung mga livestock. Naku po, problema talaga ito. Nag-fiesta na. Uh. Liz! Wala na. Kinain yung... Naku po. Problema talaga. Mga livestock yung problema ito. Naku po. Huwag dyan. Alis! Yawang bulangan.
talaga itong mga ka-livestock. Uy, duga. Ang tagal pa naman ng tagal dumating ng katiwala natin. Naku po, masaya sila.